Hello mga mare, for today's video meron tayong magandang client today. Ito nga yung nails ni client. Medyo may problema nga si client dito sa last set niya pero hindi ako gumawa nito mga mare ha. Dumayo pa nga to si madam pero hindi naman ganun kalayuan mga mare. At nang na-remove ko na nga mga mare, eto nga nakita ko na yung problema niya. Magwa 1 week pa nga lang tong set niya sa kanya pero gustong gusto niya na nga raw ipatanggal. At pagtanggal nga natin ng mga gel polish niya, nakita ko may mga sobra-sobra pa palang glue sa gilid. Mukhang hindi nga ito binlend ng maayos ng nail tech na gumawa sa kanya. Lagpas nga rin mga mare yung soft gel tip na nilagay sa kanya. Halos nakadikit na nga siya sa mga balat ni client. At habang chinecheck ko nga to mga mare, ang daming chika sa akin ni client. Iba nga daw talaga tong pinagpagawaan niya dun sa talagang gumagawa sa kanya. Kaya wag niyo muna siyang i-bash. Baka sabihin niyo yung client na naghanap ng mura pero gusto ng quality na gawa. Wala lang daw talaga siyang choice niyan dahil hindi nga available yung nail tech na gumagawa sa kanya. Marami nga talagang ganyang client mga mare. Kapag hindi available yung nail tech mo, mapipilitan ka talagang magpagawa sa iba lalo na pag kailangan mo. At eto nga mga mare, ni-remove na nga natin yung mga design ni client. Hindi ko na nga rin tinanong kung magkano yung pagpapagawa niya dyan. Habang nagre-remove nga ako dito, ay nare-remove ko nga din yung ibang mga glue na lumalagpas sa nails niya. Kaya nga sabi ko sa kanya mga mare, baka baguhan lang din yung gumawa sa kanya kaya ganito. Tinanong ko nga si client kung nangangati yung kamay niya. At sabi niya sa akin, kaya niya nga raw kinukutkot dahil para na nga daw siyang naiilang. At eto nga mga mare, nung natanggal na nga natin lahat ng gel polish, chinek ko na nga isa-isa. Bukod nga sa lagpas-lagpas na yung soft gel tips ni client sa skin niya, meron din mga part na makakapal dito. Feeling ko nga mahihirapan ako mag-remove dito at makakailang patong ako ng remover. At eto mga mare, kinat ko muna yung extension ni client pero hindi ko pinaabot dun sa natural nails niya para makita ni client. Gusto ko nga rin talagang makita kung na-damage yung nails niya, kung lumipis ba at lumambot, baka na-overfile kasi. At eto, nilagyan ko na siya isa-isa ng remover at pagtanggal ko nga dito, meron nga yung iba na makapal katulad nito. Yan nga sa hinliliit niya, pinatungan ko pa yan dahil may naiwan pa. At eto, hindi ko na nga pinilit hugutin dahil baka ma-damage yung natural nails ni client. Sa inis ko nga, ginawa ko na lang, niniper ko na lang siya mga mare. At ayan nga mga mare, yung puti na yan, hindi yan sa natural nails ni client, glue pa rin yan mga mare. Pero hindi naman lahat ng nails ganito, yung iba maninipis lang at madali ring matanggal. Katulad nito, smooth ko lang din naman tong natanggal pero may naiwan pa rin konti which is natural lang naman yun. Kaya sa makapal mag-glue dyan, ganito nyo po kami pahirapang mga nail tech pag kami magre-remove ng gawa nyo. Pero mga mare, maging considerate tayo sa mga baguhang nail tech dahil hindi naman talaga lahat tayo magaling agad. Huwag nga natin sila i-bash mga mare dahil baka nag-aaral pa lang sila at ilang buwan pa lang din gumagawa ng nails. Dahil ako man nga mismo dati, makapal din ako maglagay ng glue dahil wala nga din akong alam. Marami nga rin akong friends dito sa Facebook na nag-nail tech na subaybayan ko nga kung paano nag-improve yung mga gawa nila. Kaya nga rin ako nandito at nagbibigay ng mga simpleng tutorial para sa inyong mga baguhan na kahit papano ay mapaganda natin yung mga gawa nyo. Dahil ako mga mare, nag-aral lang ako ng sarili, walang nagturo sa akin. Talagang tsinaga ko nga lang manood ng mga video. Masipag nga lang din talaga ako magbababa sa mga mare. Isa nga lang din yan sa dahilan kung bakit ako gumagawa ng mga video tutorial. Napakahirap kasi maghanap ng mga tutorial ngayon, lalo na ituturo ng step by step. Kaya sana mga mare, nakakatulong ako sa inyo kahit kapapano. At eto mga mare, binalikan nga natin yung ni-remove natin kanina na meron pa. Ayan nga yung mga pinatungan natin mga mare dahil nga may mga naiwan pang glue. At eto mga mare, patapos na nga tayo. Kinat ko na nga yung natural nails ni client at talagang malambot talaga yung nails ni client. Hindi naman siya na-damage ng bongga mga mare. Nagsimula na nga rin ako mag-prep dito. Umpisahan nga natin sa pagpupush ng cuticle. Meron nga tayong mga tutorial neto mga mare. At pagkatapos mga mare, napansin ko nga dito habang nagne-nail drill ako, meron pa ring mga glue na naiwan. Ayan nga yung mga nakadikit pa sa skin ni client. At sa ibang parte nga ng mga daliri ni client, may mga nakasuksok pa rin na glue dun sa loob ng cuticle niya. May mga ilan-ilan nga di extension na halos nakadikit na dun sa may taas ng cuticle ni client. Kaya pag-check ko kanina, hindi pantay-pantay yung nail growth niya. Kaya sa mga client natin dyan mga mare, gawin po natin, itanungin natin si nail tech at humingi po tayo ng mga gawa niya. Or kahit mga feedback bago tayo magpagawa. Kasi baka mamaya magpagawa lang kayo ng magpagawa tapos nalaman yung mura, mag-go lang kayo. Ang ending, hindi pala yun yung quality na gusto nyo. Pag mataas nga ang expectation nyo sa nails mga mare, taasan din natin yung budget natin. Tsaka nga tayo magreklamo pag alam nyo hindi worth it yung binayad nyo. Ang nails kasi mga mare, hindi to essential na kailangan nyo pang araw-araw. Isa nga tong luxury mga mare. Kaya marami na ring nail tech ngayon ang nagre-reklamo dahil pababaan na talaga ng price ngayon sa nails. Hindi nyo rin naman masisisi yung ibang nail tech dahil hindi naman lahat ng area matao at maraming nagpapagawa ng nails. Lalo na may mga katabi kang kakumpetensya tapos sobrang baba din, mapipilitan ka talaga magbaba ng presyo.
Pero kung alam nyo namang worth the price yung gawa nyo mga mare, i-push nyo, wag nyo ibaba yung presyo nyo. Makakakuha at makakakuha ka ng client na para sa'yo. Sabi nga nila, kapag hindi umuo sa'yo yung client, baka hindi ikaw yung client na para sa akin. Kaya hanggat may naniniwala sa atin na ilang piraso mga mare, ituloy lang natin. Wag nga tayo magpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Lalo na yung mga client na mahilig magkumpara na kesyo mas mababa daw kay ganito at kay ganyan. At eto mga mare, kapag ganyang nagbabubbles, pwede nyo nga ulitin yan. Tulad ng ginawa ko, in-slide ko siya pababa tapos binalik ko. Basta siguraduhin nyo lang na hindi pa siya nakatutok sa UV lamp dahil matutuyo at matitigas na yan. At habang naglalagay nga ako kay client ng soft gel extension, sinasabihan ko siya na sana maging masaya siya sa gagawin kong nail sa kanya at masatisfy siya. Nakita nga lang daw pala ni client yung mga video ko, nakakatuwa, pinapanood niya pala. Kaya hindi rin siya nagwo-worry. May tiwala siya na maganda yung kalalabasan ng gagawin ko sa kanya. Kaya kayo mga mare, sipagan nyo mag-upload ng mga gawa nyo, pati ng mga feedback sa inyo. Dahil ayan ang unang titignan ni client pag view ng profile nyo. Yan nga yung unang pagkakatiwalaan ni client. May mga tao nga rin na kahit anong sipag at tiyaga mo, may mga taong magsasabi sa'yo ng kung ano-ano at hindi magaganda. Huwag nyo nga intindihin yung mga yun mare, wala namang maitutulong sa inyo yung mga yun. Basta ituloy lang natin yung ginagawa natin at kung saan tayo masaya. Parang itong ang pagbablog ko, yung mga taga dito sa amin, parang shock na nagbablog ako. Palibhasa kasi wala pa akong maraming viewers at saka mga followers. Pero dahil sa inyong mga nagko-comment at mga nagpa-follow sa akin mga mare, tinutuloy ko pa rin. Kaya maraming salamat sa inyo mga mare. Dahil sa inyo, hindi pa rin ako tumitigil. Kahit nga wala tayong masyadong viewers, okay lang yan, basta nandyan kayo. At eto nga mga mare, nandito na nga tayo sa shaping. Shaping pa nga lang mga mare, tuwan-tuwa na nga si client. Pasok na pasok nga daw sa kuko niya, hindi katulad nung kaninang set niya. At pagkatapos nga ng shaping mga mare, tutuloy na natin yan sa pagbe-base ko. Mga mare, may mga gusto ba kayong design na gusto nyong gawan ko ng video? I-comment nyo naman yung picture para pag may time ako, gagawan natin yan. Iniisip ko kasi kung ano naman yung next tutorial natin na gagawan. Paulit-ulit nga pala yung nagtatanong ng glue gel na gamit ko, yung Born Pretty po, nasa mga video ko na po yun. At eto mga mare, patapos na tayo. Eto na nga yung final result ng design ni client. Sa tingin nyo mga mare, natuwa kaya si client dyan? Maraming salamat!